morning, everyone. I am Maisel Cortado, the next reporter. I'm so excited to share with you my topic about the types of moral theories, the importance of mental frames, and moral theories. Please listen carefully and cooperate. Thank you. Are you ready? Okay, let's continue to discuss about the types of moral theories. Relativism, a theory based on experiences. It states that what we think is morally right based on our culture and belief, while the other people and the other countries isn't considered it right because they have also their own cultures and belief. Sinasabi dito na kung ano ang ating mga paniniwala at mga kultura na mayroon tayo sa ating bansang kinalakihan, sa tingin natin ito ay tama. Ngunit sa ibang mga tao at sa ibang mga bansa, sa tingin nila ito ay mali. At sa kanila naman, kung ano ang kanilang kinalakihang mga paniniwala at kultura na mayroon sila, sa tingin nila yon ay tama. At sa tingin naman natin, yon ay mali. Ito ay morally right or tama, depende sa ating mga paniniwala at mga kultura na mayroon tayo sa ating bansa. Ang halimbawa nito ay tinatawag nating same-sex marriage. Ito ay ang pagpapakasal ng dalawang magkaparehas na kasarian, pagpapakasal ng babae sa babae, at pagpapakasal ng lalaki sa lalaki. Sa ibang bansa, ito ay morally right or tama. Ngunit sa ibang bansa naman, kagaya ng ating bansang Pilipinas, ito ay mali or hindi morally right. Dahil nakabase ito sa ating relihiyon. Katulad ko, isa akong born again. Naniniwala ako sa Biblia sa 1 Corinthians 11:8. Ang babae lamang ang pwedeng ikasal at ang lalaki. Let's proceed to the next slide. Divine Command Theory, a higher power. It states that the best way to live a moral life is to act according to the God's command. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang paniniwala at relihiyon. Halimbawa, ang mga Muslims ay hindi kumakain ng pork or karning baboy dahil naniniwala sila na ito ay tutol sa kanilang Panginoon. Ngunit sa ibang relihiyon, katulad ng Katoliko, born again kagaya ko, ito ay pwede lamang kainin. Virtue ethics. Always improve yourself. It states that only good people can make moral decisions. Therefore, the best way to be moral is to constantly seek to improve oneself. Sinasabi dito na kung sino lamang ang mga taong gumawa ng tama ay siya lamang ang may kakayahan na gumawa ng tamang desisyon. Halimbawa, kung ikaw ay mabuting tao at mayroong mabuting personalidad, ito ay kinukonsidered na morally right at makagawa ka ng tamang desisyon. Kaya patuloy lamang na paunlarin ang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng tama. Natural rights theory, human rights. It states that every person has their own rights, such as the right to life, the right to own property, and the right to liberty. Ang bawat isa sa atin ay mayroong sariling karapatan, tulad ng karapatan na magkaroon ng sariling ari-arian, karapatan na maging malaya, at marami pang iba. Tayo ay mahalaga sa lipunang ating ginagalawan. Kaya ang layunin ng teoryang ito ay pangalagaan ang mga tao against immoral actions. Halimbawa, ang pagbibigay ng karapatan ng isang bata na mabuhay. Ngunit ang legalization of abortion, ito ay hindi morally right dahil kinukuhaan ng karapatan ang isang bata na mabuhay. Let's proceed to the next slide. Mental frames. It refers to how people view things in a given situation. Sinasabi dito kung paano tayo mag-respond at kung paano natin gamitin ang ating pag-iisip para masolusyonan ang isang problema. Halimbawa, kung ang isang estudyante ay nakapasa sa exam sa pamamagitan ng kanyang sariling sagot, dahil siya ay nag-review, ito ay kinukonsidered na morally right. Ngunit kung ang isang estudyante ay nakapasa lamang sa exam sa pamamagitan ng pag-cheat, ito ay tinatawag na not morally right or mali. Ano ang kahalagahan ng moral theories and mental frames? Ang moral theories ay mahalaga
dahil ito ay nakakatulong sa atin kung ang ating desisyon ba o ang ating mga ginagawa ay tama. At kung ito ba ay nakakabuti sa ating lipunang ginagalawan. Mental frames. Ito ay nakakatulong dahil ito ay nagsisilbing gabay sa atin upang magkaroon tayo ng positibong pag-iisip lalo na kung nasa mahirap na sitwasyon tayo. At ito ay nakakatulong upang magkaroon tayo ng tamang desisyon kung paano solusyonan ang isang problema. At ito ay kinoconsidered na morally right or tama. That would be all. I hope you've learned something from my report. Thank you so much.